Umagang kay ganda po sa inyong lahat. Pinagpala po ba tayo sa buong linggo na nagdaan sa buong buhay natin? Lagi po ba tayong pinagpapala? Amen. Amen. So salamat sa Panginoon na nabigyan muli ako ng pagkakataon na makatayo para sa ating Panginoon. Narito po ngayon tayo para magbigay ng papuri at handog sa ating Panginoon. Pero minsan po, gusto kong tanungin natin ang ating sarili, tayo po ba'y nagtitiwala talaga sa ating Panginoon? Tayo ba'y nagbibigay dahil tayo nagtitiwala sa ating Panginoon? Gaano ba kalaki ang pagtitiwala natin sa ating Panginoon? Alam niyo po ba, may ibabahagi ko lang po na nakita ko po sa aking buhay na hindi po kailangan maging mayaman ka o maraming pera ka para makapagbigay. Naniniwala po ako na kahit na wala kang ganong kayamanan, kung nasa puso mo ang magbigay, magbibigay ka. Pero mas mabuti niyan kung habang lumalago ka, yumayaman ka o pinagpapala ka ng Panginoon, pinagpapala mo rin yung mga kapatid natin at higit sa lahat, yung simbahan at ang ating Panginoon. Sabi nga po sa Malakay 3 verse 10, paulit-ulit po nating nababasa ang Malakay 3 verse 10 na to. Sabing ganon, bring the whole tithe into the storehouse, that there may be put in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. So, sa Tagalog po sabing ganon, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ng pangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibubuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Mga kapatid, alam niyo po ba na lagi pong nababasa natin itong salita ng Panginoon. At tunay naman po talaga sa ating buhay, kahit kailan po hindi tayo pinabayaan ng ating Panginoon. Hindi tayo pinabayaan. Dumaan po tayo sa nakalipas na ilang taon na dumaranas tayo sa COVID. Pero wala ka pong mababalitaan na anak ng Diyos na namatay sa gutom or walang nakain sa buong maghapon. Ganun po katapat ang Panginoon sa kanyang pangako. Kaya nga po, kailangan po natin palakasin ang ating pagtitiwala sa ating Panginoon. Sabi nga rin po sa excuse me po. Sabi nga rin po sa Proverbs 3 verse 9, alam niyo po ba na ang pagbibigay ay pagpupuri sa Panginoon? Sabi nga po dito, parang alam mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya ay iyong handugan. So bukod po pala sa pagbibigay natin ng ating ikapo sa ating Panginoon, kailangan din po natin siyang handugan. Kanino po ba natin ibinibigay ang ating pera? Ang tanong nga po doon kanino po ba yung ibinibigay natin pera? Hindi po ba't galing din sa ating Panginoon ang perang ibinibigay natin? At kung nagbibigay man po tayo sa simbahan para may magamit sa pagpapalawak ng kanyang salita, hindi po natin ibinibigay sa simbahan yan. Ibinibigay po natin muli yan sa ating Panginoon upang magtuloy-tuloy ang kanyang gawain. Alam niyo po ba, lahat po ng meron tayo sa ating buhay ngayon, utang natin sa ating Panginoon. Kumbaga, ibinabalik lang natin sa Kanya lahat ng kabutihan niya. Kaya nga po minsan, hindi ko maiwasan ang hindi maiyak sa tuwa dahil sa kabutihan ng Panginoon sa aming pamilya. Kasi po naalala ko pa po nung ako po ay nagmamaneho pa po ng jeep sa Punta Quiapo, siguro way back po 30 years na rin po mahigit. So,
ibabahagi ko lang po itong kwento to. Kasi meron po kasi sa may Santa Ana, meron po mga nagtitinda ng mga sigarilyo na yung tawag nila yung takatak boys, yung palipat-lipat sa kalsada, tapos pinatutunog nila yung kahon nila na may lamang sigarilyo candy. Umaraw umulan, talagang tawid sila ng tawid sa kalsada para makakuha ng customer. Meron pong isang matandang lalaki na kahit na umuulan, sa edad niya na talagang sabi ko, matanda na siya, pero talagang masipag niya, maliit na lalaki na medyo kalbuhin na, sa tingin ko nga, parang ermitanyo, ang haba ng balbas niya. So naawa ko sa kanya tuwing makikita ko na sobrang tirik ng araw, mamaya uulan, hindi siya nagpapayag, basta ang liksi niya, punta siya doon sa kabilang kalsada, punta na naman dito. So, naawa po ako sa tao na ito. Kabibiyahe ko, siyempre po, ewan ko po kung sino sa inyong naranasan ng magmaneho ng jeep. So, pag bagong biyahe ka po, siyempre konti pa lang po yung laman ng pera mo sa kahon. Konti pa lang po. So, naisip ko, tinawag ko siya. So, ang akala niya, bibili po ako ng sigarilyo or candy. Nung panahon po siguro na yun, yung 20 pesos na yun, malaki na. Yun po siguro yung unang kinita ko sa biyahe. So, inabot ko sa kanya, binibigyan niya po ako ng sigarilyo. Sabi ko, hindi ako naninigarilyo. Binibigyan niya ako ng candy. Sabi ko, meron naman akong candy na. Sabi ko, kunin mo tong 20 pesos na to. Sabi ko gano'n, umuwi ka na kasi baka magkasakit ka. Sabi ko, kanina ka patakbo ng takbo. Alam mo, nagulat na lang ako nung hinawakan niya yung kamay ko sa manibela kasi nandito po siya sa kabilang side, nandito po yung manibela. Hinawakan niya po yung kamay ko dito. Tapos po, meron po siyang sinabi sa akin na, sabi niya gano'n na, ito po hindi ko makalimutan, sabi niya, magiging masaganang buhay mo, makakarating ka sa maraming lugar, at makakatulong ka sa maraming tao. Habang binabanggit niya po yung salitang yun, first time ko po naranasan na hindi ko alam kung sobrang init, sobrang lamig na naramdaman ko habang nakapikit siya, bumubulong siya. Sabi niya gano'n, pagpalain ka ng Panginoon. Pagkatapos po ng prayer na yun, hindi po ako makapaniwala. Ilang months po pagkatapos niya po akong ipanalangin, nakarating po ako sa ibang bansa. Nakapagtrabaho ako sa ibang bansa. At talagang naalala ko pa ang sabi niya gano'n na pagpapalain ako, i-bless talaga. Kaya sabi ko nga sa sarili ko, kahit na pala wala kang ganong kayamanan, kaya mo pa rin magbigay. Ang tinitignan talaga ng Panginoon talaga yung puso nyo. Ano bang meron tayong skill, ano bang meron tayong talento, ano bang meron tayong trabaho, lahat yan ay galing sa Panginoon. Siya ang nagpo-provide ng lahat ng ito upang tayo kumita. Kaya nararapat lamang na ibalik natin sa ating Panginoon. Sabi nga sa Psalms 24 verse 1 na lahat ng meron dito sa lupa ay pag-aari niya. Sa makatwid tayong pag-aari niya, sa Kanya tayong lahat. Kaya napakabuti ng ating Panginoon na nararapat lang natin na ibalik sa Kanya ang lahat ng papuri sa pamamagitan ng pagbibigay natin ng ikaputandog. May isi-share nga rin po ko, isa pa konti na lang po. No? This week po, mayroon po kami na-meet na isang babae na dumadaan ng matinding pagsubok. So, kinausap po namin siya ng wife ko at nalaman ko na meron siyang cancer. At halos lahat daw ng property niya, na-ibenta niya na talagang walang-wala na siya. Ang masakit pa po nito, sabi niya ganun, yung sister ko rin na doktora na nakabase sa US, umuwi na rin kasi na-diagnose din ng stage 3 cancer. Lahat ng property niya, inaalok niya. Bahay, alahas, mga gamit, mga damit, inaalok niya rin para daw makonsume. So sa pamilya po nila, wala silang kapayapaan. So, yun po yung oras na nagkatinginan kami ng aking wife na ito ang oras para ipakilala natin ang ating Panginoong Jesus. Ipinag-pray po namin siya. At wala siyang tigil ng iyak. At talagang sabi niyang ganon,
naramdaman niya ngayon yung peace of mind. Yung kapayapaan na sobrang gulong-gulo ang isip nila. So sabi ko nga, ano man kayamanan ng meron tayo, kung wala tayong Panginoon, magiging mahirap ang ating buhay. Kaya, mas pipiliin na lang natin siguro na lumapit tayo sa Panginoon at sumunod tayo sa Kanya. At hindi lamang pagbabahagi ng blessing ang dapat ibahagi natin sa tao. Ang pinaka-importante ay ang salita ng Panginoon. I-share natin. I-share natin ang i-share kasi marami pang mga tao ang hindi nakakakilala sa ating Panginoon. Muli, pwede po ba tayo imuko sandali para manalangin po tayo sa ating handog sa Panginoon? Panginoon, muli maraming salamat, mahal kong Panginoon, sa pagkakataon na ito na makapagbibigay muli kami ng aming handog sa iyo na alam naman namin na nagmula sa iyo. Turuan mo kami, mahal kong Panginoon, na patuloy na magtiwala sa iyo. Tulungan mo kami, mahal kong Panginoon, na laging umasa sa iyong pangako dahil alam namin ang iyong pangako, mahal kong Panginoon, ay hindi napapako. Lord, Panginoon ng aming buhay, lahat po ng mga kapatid namin na narito, lahat po ng mga anak mo, Lord God, even yung mga anak mo, Lord God, na sa kanilang mga tahanan, Lord, lumalapit kami sa iyo, mahal kong Panginoon, ano man ang kanilang mga pangailangan, ano man ang kanilang mga problema, ano man, mahal kong Panginoon, ang kanilang pinagdadaanan, Panginoon, iparamdam mo sa kanila na tunay na Diyos na buhay ka. Abutin mo ang lahat ng kanilang pangailangan, ang kanilang mga utang, mahal kong Panginoon. Turuan mo sila, Lord, na magtiwala sa iyo at huwag makaisip na maghanap pa ng panibagong uutangan. Lord, ikaw ang aming Diyos, ikaw ang aming Panginoon. Alam namin, Lord, na hindi mo kami pababayaan. I-bless mo po ang mahal kong Panginoon, ang simbahan na to. Ang bawat miyembro, ang bawat mga anak mo, Lord, na nagtitiwala sa iyo. I-bless mo, mahal kong Panginoon. Ang lahat ng mga workers, mahal kong Panginoon, na sa tuwing darating ang linggo, mahal kong Panginoon, naririyan sila, mahal kong Panginoon, upang mag-alay ng kanilang mga talento. Pagpalain mo sila, mahal kong Panginoon. Sa lahat ng oras, hindi lamang sila, mahal kong Panginoon, kundi ang kanilang buong pamilya. Muli, maraming salamat at binabalik namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. So it's gonna come back home on every way. Keep on testing your bread upon the water. So it's gonna